Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ating ginugunita sa araw na ito, ang isang Fransiskanong pari na nag-alay ng kanyang buhay nung kasagsagan ng Nazi occupation sa Auschwitz, sa Poland. Isang ama ang sanay kasama upang patayin. Ang ginawa ni Father Maximilian Kolbe, nakipagpalit sapagkat ang amang ito'y nagpakaawa dahil siya may asawa, may anak. Kaya sa halip na yung ama ang pinatay, itong si Kolbe ang binawian ng buhay. Sa ganung paraan niya, kasokdulang isinabuhay ang kanyang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay para sa isang kaibigan, sa isang kapwa. Hilingin natin ang kanyang panalangin. Kilalanin natin siya upang tayo rin sa gitna ng mga pagsubok maging matibay, matatag. Kaya naman sa simula nitong ating pagdiriwang, ihanda natin ang ating mga sarili, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang martir na si San Maximilian Kolbe. Pagkaloob mong kaming nagdiriwang ngayon sa kanyang tagumpay, ay makapanatiling di natitinag ng mga kumakalaban, pakundangan sa iyong pagkupkup sa amin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako'y sumasa iyo, tulad ng ginawa ko
kay Moises, sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Hordan. Ngunit hihinto pagtungtong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao. Halikayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo. Ang kaba ng tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan, ay mauunang itatawid ng ilog Hordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Hordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Hordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Hordan ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, tumigil ang agos sa hulo, at ang tubig ay natipon sa tapat ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan. Samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Alleluia. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas magmula na noon. Ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Alleluia. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog Hordan noon ay humimpil. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig, pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Alleluia. Ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala ng daluyan? Ikaw naman, Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Alleluia. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ko ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kapwa lingkod na may utang na 5,000 piso, na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo, sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ako'y nakatitiyak lahat tayo nagkaroon na ng 500 piso. Sino dito ang nagkaroon na ng 10 milyong piso? Ano ang difference ng 500 at 10 milyong piso? Ilang 500 ang kailangan para magkaroon ng 10 milyong piso? 1,500. Bakit ko binanggit yan? Sapagkat yan ang paghahalintulad na ginawa ng Panginoon upang ituro ang aral tungkol sa pagpapatawad.
Lumapit si Pedro, Panginoon, ilang beses kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin. 7 beses po ba? Anong sabi ni Jesus? Hindi 7 beses, kundi 70 times 7. Ano po yung 70 times 7? It's almost 50. And that is a sign of, a symbol of perfection. A symbol of limitless. Bakit? Bakit ang pagpapatawad dapat walang ubos, walang tapos? Sapagkat kung ang Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay pagpapatawad, at ang Diyos ay walang hanggan, sa mga tuwid, ang pagpapatawad ay walang hanggan. Yun po ang totoo. Anong problema? Tayo ang nagbibigay limit sa walang hanggang pagpapatawad ng Diyos. Anong sinasabi natin? Tapos ka na. Hindi ka na makakaulit. Hanggang dyan ka na lang. Sa halip na tayo maging daluyan ng biyaya ng pagpapatawad ng Diyos, anong ginagawa ko? Anong ginagawa natin? Hinahadlangan natin. Nililimitahan natin. Kaya ang ating karanasan sa pagpapatawad sa kapwa-tao, limited. At yun ang ginagamit ating sukatan. Abay, nasubra ka na, nakakarami ka na, ay wala na. Yan ang katapusan. Wala na. Tayong pag-uusapan. That's the way we think. That's the way we behave. That's the way we live. Sayang, sayang. Hindi ganyan ang kalooban ng Panginoon. At si Saint Maximilian Kolbe ay isang patunay at nagsabuhay tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Nag-volunteer na siya in place of a father who has children, who has wife. Kaya nung siya'y i-canonize ng kanyang kababayang si Saint John Paul II, pareho silang Polish, yung ama na kanyang iniligtas, naroon pa. At ang suot niya ay yung damit ni Saint Maximilian Kolbe nung nasa Auschwitz. Nasa concentration camp. At anong sabi ng mga nakakita sa kanya? Habang siya'y namamatay, pinapatay, siya'y nananalangin. He died praying. At ang sabi niya sa kanyang mga kasamahan, yan ang pag-ibig ng Diyos, yan ang habag ng Diyos. Kaya, dahil naligtas yung buhay ng Ama, ang kanyang buhay ginugol niya sa pagkakwento sa buhay ni Maximilian Kolbe. Upang sa pamamagitan ng kwento ng kanyang buhay, lumitaw ang habag, ang awa ng Diyos. Totoo, hindi madaling magpatawad. Kuya'y madali, sana'y lagi natin ginagawa. Pero bakit tayo nahihirapan? Pangunahing dahilan, pride. Ayaw nating bumaba. Ayaw nating magpakumbaba. Ang akala natin, pag ako'y magpapatawad, ako'y bababa, ako'y talo, ako'y kawawa. Forgiveness is an act of a strong person. Ang magpatawad ay gawa ng isang matapang na tao.
Hilingin natin mga kapatid sa Panginoon na sa mga sandaling tayo nahihirapan at sadya naman sa larangan ng pagpapatawad, magkaroon tayo ng biyaya mula sa Panginoon. At lagi nating maalaala at maranasan ang walang hanggang pagpapatawad ng Diyos. Magsitayo tayong lahat. Kalakip ng malalim na pananampalataya sa pangakong kaligtasan na walang hanggang awa ng Diyos. Sama-sama tayo magpahayag ng ating mga kahilingan sa ating amang maawain. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay maitanim ng simbahang Katolika sa puso ng mga mananampalataya at magsilbing ilawan-nawa ang kanilang pananampalataya sa paghihintay sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay patuloy niyang maipagkaloob sa lahat ng bansa sa sanlibutan at nawa ang mga hinirang na lider ay maging matapat sa kanilang tungkulin na maghasik ng kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kahandaang hinihingi ng Panginoon ay maipakita nating nagkakatipon sa pagdiriwang na ito at nawa kasamang ating pamilya ay magsikap tayong lahat na mapalalim ang ating pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan at mapagpakumbaba, pagkalooban mo kami ng sapat na kababaan ng loob upang kami rin ay makapaghatid ng pagpapatawad sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasamba't nagmamahal. Magsatayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang pag-alabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Maximilian Kolbe sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumi
Pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, 14 na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Maximilian Kolbe, ni Santo Padre Pio, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama sa panalangin itinuro sa atin ng anak. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, pagyadyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mata sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus ang kaganapan ng pagpapatawad ng Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkakaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir ni San Maximilian Kolbe sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.